Magandang umaga sa inyo mga kaibigan. And today, maglilinis ako ng parking area namin. So eto yung parking area namin. Yung kalahati tapos na. Yung kalahati hindi pa. Nag-uulan kasi kaya natagalan akong matapos. And today, uumpisaan ko ulit. Pero kukunin ko muna yung mga gamit na kailangan ko. At bago tayo mag-umpisa, i-move ko lang to ng konti. Medyo sagabal kasi. So una kong ginawa, binunot ko muna yung mga damo para lang matansya kung madadaan ba sa bunot. Kaso hindi. Kaya dumiretso ako sa second plan, ang magbungkal. Ipa-fast forward ko na lang mga kaibigan para hindi na kayo maboard. At after nga na isang oras, eto na yung finished product. Konti lang yung nagawa natin. Ang lalalim at magkakadikit kasi yung mga ugat ng damo na to. So yung hindi natin matatapos, bukas ko na gagawin. At kinabukasan nga, nagpunta kami sa Carbon Market para mamili ng gulay. Ilang minuto kami naglakad, naganap, bago kami nakabili. Madami nga itong pinamili namin, hindi ko lang talaga nakuhanan yung iba kasi nawala sa isip ko eh. At since matagal din kami naglakad-lakad, napagod si Aling Maliit, kaya pinagpahinga muna namin. At after nun, dumiretso na kami sa Taboan Public Market para mamili ng dried fish. So kung nagbabala kayong magbigay ng pasalubong, especially dried fish sa mga kamag-anak nyo or sa kaibigan nyo, at nandito kayo sa Cebu, puntahan nyo na tong Taboan Public Market. Kasi ang dami nilang binibenta. Sa sobrang dami, mahirapan kayong maghanap or mamili. At after na maglibot ng ilang minuto, nakahanap kami ng tindahan na swak sa budget namin. Again, hindi ko na nakuha ng video kasi wala, nakalimutan ko na naman. Pero nakabili kami ng isang box. At after ulit nun, umuwi na kami. At pinagpatuloy ko na yung mission kong tapusing linisin ang parking area na to. Day 3 na nga pala ng paglilinis ko ng parking area namin. Kaso bigla ako na bad trip. May nagtapo kasi ng pagkain dito. Pero kahit na ganun, the show must go on. Nilinis ko lang saglit, tapos bumalik na ulit ako sa pagbubungkal ng mga damo. Minamadali ko na nga itong part na to kasi malapit na umulan. Ang problema lang, ang lalalim kasi ng mga ugat ng damo na to. At dikit-dikit pa sila. At isa pang nagpalala dito, hindi lang damo yung nabubungkal ko. Pati yung mga nakatagong basura rito. Kaso hindi rin ako nagtagal. Umambon na kasi. Kaya wala na akong choice kundi ipagpaliban yung ginagawa ko. At kinabukasan nga, same na naman ang nangyari. May nagtapo na naman ng pagkain dito. Kaya gumawa na ng paraan yung bayaw ko. Naglagay na siya ng karatula na huwag magtapo ng basura rito dahil very soon magkakaroon na ng CCTV. Okay, hindi kami magkakabit ng CCTV talaga dyan, pero alam mo na, panakot lang. At after ko nga magalit ng very late mga kaibigan, bumalik na ako sa pagbubungkal ko ng damo. Medyo nahirapan na nga ako sa part na to kasi dito mas marami nang nakabaon na basura. Pero, ang nagpalala pa dito, yung lungga ng mga langgam. Ang dami kasi, sobrang dami. To the point na every time na bubunot ako ng damo o kaya ng ligaw na halaman, maraming langgam ang sumasama. Kaya wala na akong choice kundi kumuha ng tubig. Para just in case na marami na namang langgam ang kumagat sa akin, may pangdepensa ako. Hindi nga lang halata mga kaibigan pero inabot ako ng 2 or 3 oras sa part na to. Kasi sobrang dami langgam. Pero proud ako na sabihin sa inyo mga kaibigan, natapos ko to that day. So eto na yung last day na paglilinis ko ng parking area namin. Pero hindi na tayo magbubungkal. Ilalagay na natin sa mga plastic bag yung mga damo. May ilang oras lang ako para gawin to. Mamaya-maya kasi pipick upin na yung mga basura. At habang nagliligpit nga ako, may napansin akong kakaiba. Parang ang dami nito. Kung titignan mo kasi sa malayuan, parang ang onti lang niya. Since nakalagay lang sila sa isang pwesto. Pero the more na nagliligpit ako, the more na dumadami. In fact, yung 5 sako na to, kulang pa. Kaya kumuha pa ako sa loob ng extra. At maya-maya nga lang, yung 5, naging 9. Ganun kadami mga kaibigan. At hindi ko na rin pinalagpas itong mga basurang nabungkal ko. Niligpit ko na rin. Kaya ang ending, 10 plastic bag ang meron ako ngayon. So, minove ko pala yung sasakyan. Gagawin ko kasi panambak yung sobrang lupa para maging pantay yung parking area. Medyo natagalan nga ako sa proseso na to, pero satisfied naman ako. At para ipakita sa inyo yung final product, eto ang isang montage. Let's get it crunk up on up in this dancery. We got y'all open, now you're floating.
Hanggang dito lang mga kaibigan. Let's go!